Kahapon nagsalita po si at galit na galit si Baste. Lahat naman po galit na galit ngayon. Ngayong mga panahon na to, lahat ng mga Duterte supporters. Naaawa kay Tatay Digong, naiiyak tayo sa kalagayan ni Tatay Digong. Pero galit na galit tayo sa gobyerno na gumawa nito kay Tatay Digong. Ito po, kung papansinin po natin, sabi po ni Baste, pinapalabas po ni Baste, pinamumukha ni Baste na yung ama ko ang nagpalibing sa ama mo. Pero ikaw ang nagpakulong sa aking tatay. Alam niyo po, hindi naman sinasabi na wag litisin si Pangulong Duterte. Wala po sa aming nagsasabi na wag litisin. Kasi may nagrereklamo eh. Di po ba? No, alangan naman pagkaitan mo. Pero itama niyo po, no? Kasi kayo pa eh. Ang problema kasi, gobyerno pa. Okay. Ngayon, ang nakakabwisit ang mga katulad nito ni Claire na kala mo kaya niyan linlangin. Ito po ang sinabi ni Claire. As early as 2016, dati pa po senador ang Pangulo. Ngayon, nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa. O nagpasalamat na raw sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon. Ba, hindi pa. Akala ko nagpasalamat sa mga Duterte. Ayun. Ulitin natin ha. As early as 2016, dati pa po senador ang Pangulong ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Inuna pa talaga yung Supreme Court no? Noon pa po sila nagpasalamat at sinabi nga nila forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Tingnan niyo po kung paano siya maglaro ng words, no? Sinasabi niya salamat, nagpasalamat na sa Supreme Court dahil sa desisyon na ipalibing. Nagpasalamat din siya sa magandang gesture. Magandang gesture lang. Si Duterte ang nagpalibing sa tatay mo. Tigas na mukha nyo. Babalik-balik ta rin nyo pa. Kaya may papel ang Supreme Court para hindi kayo nalilito kasi binabasahan tayo. Ito, Supreme Court ang nagpablibing. Supreme Court pala nagpalibing. Bakit hindi inutos ng Supreme Court yan noong 1986? O kung kailan ba namatay, hindi ko na matandaan. Nung pagkamatay ni Marcos, gusto na ng mga pamilya Marcos na malibing sa libingan ng mga bayani. Supreme Court pala eh. Bakit hindi inutos ng Supreme Court na ipalibing sa libingan ng mga bayani? Panahon ni Cory pa, namatay. Panahon ni Tabaco, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Kung Supreme Court talaga nagpalibing. Panahon ni Erap, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Panahon ni Gloria, 9 na taon si Gloria, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Panahon ni Pinoy, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Kasi hindi naman Supreme Court ang nagpalibing. Ang nagpalibing si Duterte. Bakit may Supreme Court na pinasasalamatan? Nung sinabi ni Duterte na ipapalibing niya si Marcos, pinapipigilan sa mga kakampi ngayon ni Marcos. Pinigilan, gusto nilang pigilin, naghain sila sa Supreme Court na hindi raw karapat-dapat ang isang diktador, isang magnanakaw na malibing sa libingan ng mga bayani. Dilawan po ang lumuhog o dumulog sa Supreme Court. Huwag nyo kaming buhay pa kami lahat. No? Buhay na kami noong 1986, buhay pa kami hanggang 2025. Huwag nyo kaming pinagbobobola. Anong Supreme Court ang nagpalibing? Nagpasya yung Supreme Court. Wala pong kapangyarihan ng Supreme Court na magpalibing. Ang Supreme Court po, nagpapasya lang siya ng mga kaso. Naintindihan po ninyo? Pag kayo nagpunta sa Supreme Court, tama ba to? Tama ba to? Oo, tama yan.
Kaya ang kino-question nila kung tama ba yung pagpapalibing ni Marcos, ni Duterte kay Marcos. Tingnan nyo. Pati yung mga utang na loob ninyo, kinukwento nyo na binabaliwala nyo. Nagpasya yung Supreme Court, si Marcos ay pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani. Si Duterte ang nagpalibing, kaya nga nila inaawat sa Supreme Court eh. Oh, ganyan kayo. Harap-harapan. Panay panluloko ginagawa nyo. Okay. Sagutin natin to si Claire. Akala naman ni Claire madadaan niya sa pakyut-kyut. Hindi ka na-cute. Para magpakyut. Ang dami yung... Ito lang simple lang. Usapin ang utang na loob. Parang ang sinasabi ni Claire, basahin ko yung parte na yun. Ito po, sinasagot po natin yung mga katarantaduhan nitong mga to. Hindi sila tanga. Tayo ginagawa nilang tanga. Tayo ang ginagawa. Ito po sabi ni Claire, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin katulad ng aking sinabi. So batas pa po ang tatraidorin. Pag printot... Okay, ano po ba yung batas na pinag-uusapan natin? Ang batas po na nakakasakop sa Pilipinas at sa mga Pilipino ay 1987 Constitution. No? Under 1987, paalala natin sa abogadong si Claire, under 1987 Constitution, ang pangunahing trabaho ng presidente at ng lahat ng nasa gobyerno ay to protect and serve the people. Baka nakakalimutan nyo eh. To protect and serve the people. Igalang ang mga karapatan under the Constitution. Sinasabi ni Claire, mas mahalaga ang pagsunod sa batas kaysa sa utang na loob. Hindi naman namin sinabi na tumanaw pa kayo ng utang na loob. Wala naman kayo nun eh. Di ba? Kasi po, kung pagtanaw at pagtanaw rin lang ng utang na loob, hindi nyo po sisimulan yung mga lintik na investigasyon na yan. Naamin nyo na wala na kayong utang na loob. Kasi, di ba, alam nyo po yung may mga utang na loob. Kung mga simpleng bagay, palalagpasin mo na dahil sa utang na loob, di ba? Wala silang utang na loob eh. Wala po sila nun eh. Okay. Isa pa. Batas. Anong batas yung sinasabi nyong inuna nyo? Anong pagpapatupad ng batas yung inuuna ninyo? Saan mababasa sa konstitusyon ng Pilipinas na pag nagkasala ka, hindi po natin sinasabing wag muna tayong sa walang kasalanan. Kasi may nagbibintang sa kanya eh. Sila Aling Sheila, pinagbibintangan eh. Si Aling Sheila, pinagbibintangan si Duterte na biktima yung anak niya na EJK. Okay. Ngayon, asan nakalagay sa batas, Claire, ng Pilipinas, na pag ang isang Pilipino, wag na munang presidente wag na munang dating presidente saan nakalagay sa 1987 Constitution ng Pilipinas na pag ang isang pangkaraniwang tao, isang Pilipino na lang, pag ang isang Pilipino nagkasala sa Pilipinas, ibig sabihin, allegedly, ginawa niya yung krimen sa Pilipinas at ang mga biktima niya, allegedly, di umano, ay mga Pilipino at naganap ang krimen sa Pilipinas at siya ay Pilipino, walang involved na ibang lahi, naganap sa Pilipinas, narito yung mga biktima, ang mga kasabwat niya ay mga kapwa Pilipino, saan nakalagay sa batas na ang taong ito ay dapat kidnapin at litisin sa ibang bansa? Sige. Anong sinasabi mo mas matimbang mas matimbang ang pagsunod sa batas bakit takot kayong litisin si Duterte dito?
Bakit kagyat? No? Ni hindi nakatapak si Duterte sa labas ng airport. Dinala nyo na doon sa ibang bansa. Sige, asan dyan? Magbasa kayo na isosurrender sa ICC. Sa International Court ang isang Pilipino na nagkasala sa Pilipinas, gumawa ng kasalanan sa Pilipinas, at ang mga biktima ay kapwa Pilipino. Basahin ninyo na ang dapat maglitis ay ICC. Kaninong batas yung pinatutupad ninyo? Eh yung ICC nga mismo, yung sarili nilang rules. Wala silang pakialam kung nilabag yung sarili nilang rules. Alam nyo po sa proper court, pag hindi maayos yung pag-aresto, may kasalanan ha. Halimbawa, may kasalanan yung tao. Hindi mo nabasahan ng Miranda rights. Hindi mo nasabi na ikaw ay dinadakip namin. Ganon. Tapos napatunayan yan na hindi mo sinabi yan. Lalaya yung tao dahil mali yung paraan mo ng proseso. Makikita natin na itong ICC na to ay kangaroo court.